Pakisara lahat ng kurtina. Huwag kayong sisilip sa labas pagdating natin sa may Sitio Balete. Bakit po? Ano meron? Bakit sa tuwing dadaan kami sa lugar na yon, dapat nakasara ang kurtina sa bintana ng bus? Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa mga lugar na iniiwasan ng mga tao. Para sa akin, gawa-gawa lang yun para manakot o pampalipas oras habang nasa biyahe. Kaya nung sumakay ako ng lumang provincial bus, papuntang Isabela para bisitahin ang pinsan ko, wala talaga akong pakialam sa mga naririnig kong bulungan ng mga pasahero. Gabi yung biyahe namin noon. Malakas ang ulan at halos wala nang makitang ilaw sa labas ng bintana. Yung bus namin luma na, maingay ang makina at amoy basa yung mga upuan. Konti lang yung sakay kaya tahimik halos lahat. Nasa bandang gitna ako nakaupo nang mapansin kong biglang tumayo yung konduktor. Pakisara lahat ng kurtina. Huwag kayong sisilip sa labas pagdating natin sa may Sitio Balete. Biglang natahimik yung mga pasahero. Yung iba, parang sanay na. Kasi walang tanong-tanong na hinila agad yung kurtina. Pero yung iba, halatang kinabahan. Napangisi pa ako. Seryoso ba sila? Bulong ko sa katabi kong matandang lalaki. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero nagdadalawang isip. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, Pag may nakita kang kamukha mo sa labas, huwag mo papansinin. habang umaandar yung bus, napansin kong bumabagal kami. Ramdam ko rin na parang lumamig yung hangin sa loob kahit sarado lahat ng bintana. Yung driver, tahimik lang, pero kita kong mahigpit yung hawak niya sa manibela. Tapos may Ma, may batang tao sa umiyak sa labas. unahan. Huwag kang titingin. Kahit sarado yung kurtina, may naririnig akong parang mga yabag sa bubong ng bus. May ilang pasahero na nagdasal na. Curious talaga ako noon, kaya dahan-dahan kong iniangat ng konti yung kurtina. At dun ko nakita, may mga tao sa gitna ng kagubatan. Nakatayo lang sila sa ulan. Hindi gumagalaw. Lahat sila nakangiti. Tapos may isa sa kanila na unti-unting lumingon sa akin. At ako yung mukha niya. Eksaktong ako. Parehong buhok. Parehong mata. Pero yung ngiti niya sobrang lawak. Parang hindi na tao. Napabitaw ako agad sa kurtina, pero may narinig akong katok sa bintana ko. Paglingon ko, nakita ko ulit yung mukha ko sa kabilang side ng salamin. Kasabay ng bus tumatakbo. Nakangiti habang nakatitig sa akin. Biglang sumigaw yung babae sa likod. Asawa ko yan! May kamukha raw ng asawa niyang patay na 2 taon na ang nakasabay sa bus. Doon na nagpanik lahat. Yung driver binilisan yung takbo habang malalakas na yabag yung naririnig namin sa bubong. Parang may tumatakbong maraming tao sa taas. May isang lalaking pasahero na napatingin ng matagal sa bintana. Pagkatapos, bigla siyang ngumiti. Tahimik, parang wala ng emosyon. Ang ganda pala dito. Bulong niya. At tumalon siya palabas ng bus habang umaandar kami. Akala namin patay na siya. Pero nakita naming nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada. Nakangiti. Kasama nung iba. Biglang namatay lahat ng ilaw sa loob ng bus. Tahimik. Pagkatapos may kumatok sa loob. Hindi sa labas. Sa loob. Dahan-dahan akong napalingon sa likod. At nakita ko yung sarili ko. Basang-basa. Nakatayo sa pinakadulo ng bus. Habang yung mga pasahero sa likod, nawawala isa-isa. Unti-unti siyang lumapit habang ginagaya lahat ng kilos ko. Nung umurong ako, umurong din siya. Nung napahawak ako sa dibdib ko, ginawa niya rin. Pero habang papalapit siya, may napansin na ako. Hindi siya kumukurap. At yung anino niya, hindi tugma sa galaw niya. Biglang naalala ko sinabi ng Ang lola ko masasamang dati. nilalang. Kaya nilang gayahin ang mukha pero hindi ang kaluluwa. Hindi ko alam bakit pero bigla akong tumayo kahit nanginginig ako sa takot. Tinitigan ko siya diretso. Tao ako! Huminto siya. Tao.
Tao akong may takot, may pamilya, may alaala. Unti-unting nawala yung Tapos ngiti ikaw? niya. Panggagaya ka lang. Biglang nag-iba yung mukha niya. Parang napunit. Yung mata niya naging sobrang itim habang nangingisay yung buong katawan niya. Nagsigawan yung mga pasahero. Yung iba nagsimulang magdasal ng malakas. At dun ko napansin na habang mas nagdadasal kami, mas parang nahihirapan silang lumapit. Yung mga nasa labas ng bus, nagsimulang umatras isa-isa. Parang nasusunog sila sa tunog ng dasal. Hanggang sa sumigaw yung driver. Lumabas na tayo sa sityo! Bumalik yung ilaw ng bus. Nawala yung malamig na hangin. At unti-unting humina yung ulan. Tahimik lahat pagkatapos nun. Yung ibang pasahero umiiyak. Yung matandang katabi ko napangiti sa akin ng mahina. Hindi ka nila nakuha. Pagdating namin sa terminal, sumikat na yung araw. Normal ulit lahat. Pero bago bumaba yung matanda, may sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Hindi lahat ng nawawala pinapatay. Yung iba nakakalimutan lang kung sino talaga sila. Mula noon, hindi na ako nanghusga sa mga lumang babala ng matatanda. Hindi man natin nakikita lahat ng bagay sa mundo. Hindi ibig sabihin na hindi sila totoo. Minsan, yung sobrang kumpiyansa at katigasan ng ulo, yun pa yung naglalagay sa atin sa panganib. At natutunan ko rin na kahit gaano katakot ang isang bagay, hindi nito kayang kunin kung sino ka hanggat kilala mo yung sarili mo. At hindi mo hinahayaang lamunin ka ng takot.